Adi natin ko niya na passage na araman. Sige. So, ano ito tatong passage yan na? Hinot ko niya na pwede mag-opening prayer. Okay ka, Sir Munching, mag-opening prayer kita. Sige. Good afternoon, Father. Thank you for bringing us today for our small group meeting. Thank you, Lord, for the life. Ang yan ang simana, ginawa mo, isip kami. Yes, Sana sir. hindi nga mo pag-meeting yan na, maintindihan namin mo na gospel Yes, Lord. para namon liwat may singat ko itong dapat naman masiran. Lord, thank you so much, Lord. I honor you. Salamat tanan nga imo ginhatag nga inhatag ni mo nga mga gasan mga busy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. So, ama to, regarding dila kasi Bible, siya nga pagkita ni Lord Jesus nga ni Peter, syempre, ginshira ni Lord Jesus ang gospel. Okay? Pero, the moment nga ginshira ni ang gospel, dirihira ginsugo ni Lord Jesus nga pagkatulot pag-share. But ginupod-upod hira ni Lord Jesus para makabatiran iba-iba nga teaching and sermon. Ngano sa gyapon nga teaching nga tama to nga tutuan Ginoo is how to pray. Matthew chapter 6. Kasi Matthew chapter 10 amo na to ginsugo ni Lord nga kadto na kamo pag-share ng kamong gospel. Chapter 10 na. So amo to may proseso ang pag ano sa nga believer nga may medaya proseso nga agian bago iya kadto ha ibang tao mag-sharing gospel. So sa na ito amo to kailangan mabaroya paano mag-pray. Ano ba doon Ginoo? So, ito yung pan natin, number 6. Chapter 6. Pero before kita may ingatan natin passage, salamat nga na niyo time. Di rin nisayang nga natin oras ng pagkadi. Okay, this is for the Lord. We're studying His Word, di ba? So, isa rin yung Ginoo nga hadwa tulo nga nagtitiro kaya ngaran aday but nga. So, last week natin gin istoryahan is the 2 Timothy verses chapter 3 verses 16 to 17. Ano niyo kuan nabaruanan kuan or comment yun nga passage last week. Nainumduman niyo atong istoryahan. Umulit ko, ano? Tapos nimo pumuli ka na, oo. Harani ka na tapos na nadto. Hindi mo kuhan. Oo, hindi. Damo kita. All scripture is better than God. Oo. Oo. Ano niyo kuhan, nabaruan regarding yung nga last week natin nga topic. So, yeah, I would like to you can depend on the scripture. You can depend. Pagpamatuod itong scripture, ba? Yung tinuod ba itong Bible, di ba? Ano ka po naman ito mo ko? You can depend. Kaya ano ka man nakasaring Sir Zen na makadepend kita scripture? Ano bro? Because sabi nga dun sa Timothy 3:16, all scripture is God. Sige, kung makakuhan, kung naman kami, niniting mo kami. Ituan, Because all scripture is God. kami ang alas 7 pa man. Sige. So you can depend on scripture because it's from God. Bible nga lang. Sige lang. Sige. So, nabaroan natin last week na ang Bible, the main author is God. Ang kuan ko ng Bible. So, masisiring natin ang Bible is God's Word. Kaya man ang main author. Break out man haiya. Ano pa niyo nabaroan? Ang purpose ng scripture, ano ba niyo?
Ang Bible. For teaching, For teaching, rebuking, teaching, rebuking. rebuke. Kaya ano may prominent purpose para king, correction, and training. Masisiring natin na ini nga Bible, hinon ini kuan primary recipient ang Bible. Hino nga kita? Humanity. Humanity? According han verse, hinon para good kang kanin scripture. Ano man niyo? That the man of God, Will be equipped. so hinon primary and recipient ang scripture. Primary. Para kang kanay good ang scripture. Man of God, di ba? So, from believers, for believers. Ang primary nga recipient ng scripture is the believers. Mo ba? Kaya kung That the man of God may be complete, equipped for every good work. siyempre, yun, Sheep. may pakiana ako. Siyempre, yung Bible, yung po nito, i-relate ito. Mata na tao. Oo. Pero, Pero believer sa da. oo. Pero ang kuwan natin is, according to verse, ang primary recipient. Ano gud ang kuwan ni God ba? Ito nga, ang reason para kang kanay niya ginhatag gud ang scripture. Kasi ang unbelievers, diri talaga hira mababaro ang teaching. Unbelievers, diri gud hira maparebuke. Nga diri hira makukorek nga matitraining. Kaya ano, diri man hira andam May natuod. diri man unbelievers, diri man hira ihimo ng activity nga gin-prepare ni God. But an mga tao nga andam na magtrabaho han activity ni God, ini na mga sheep. Ini na mga believer. So yan para ano, ini na mga sheep para maging fit herahan activity nga gimpapahimo ni God, nag-provide hin scripture. Para maging fit hera, maging capable heran activity na ginahatag ni God. So, ito masisiring natin ang primary recipient han scripture or Bible is the believer or the sheep. Han mga tao han Diyos. For example, kung magsusurat ka for example, love letter, siyempre, ano mo primary quantity ano mo primary audience, ano mo paparagaan hinutiya. For example, ni Maria. Amo ko din mo primary. Para ko din niya iya nga letter. Di ana ang pagkaintindi kasi nakita ko ni Lord in Bible para nga tayo nga tao. Para unbelievers ka o unbeliever. So, naghimo ka ng scripture, nangangatag yung mga tao rin ng kalibutan, di ba? So, naghatag ko, sige, initiyo ka na. So, pag abot nga dati, bawalit tumuhod, di ba? Mga believers. So, ang primary man ko, kumbaga importante aging paghimong Bible, ito lang ang mga believers. Primary. Oo. Kasi dito 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. That, verse 17, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, an object, scripture is the man of God. Mga tao, man of God. Man of God. So, kumbaga, person of God. Ang person of God, masisirig natin is the believers. Kasi the unbelievers,
from word itself nga unbelievers, di ra willing magbasa talaga han Bible. Di rin talaga hira mag-aaram han Bible. But an heartily ngan interested nga magbasahan Bible ini nga mga sheep, ini nga mga believers. Diba? So amo ito natong primary nga audience ang mga believers para gud hera ni scripture. So yan nakita lot ng mga believers amo to na nag-share kita hin word of God na dita ha Bible. Mga kwan. Tapos pag kita natin nga may interested di dago talaga seryoso, iba't-iba gitatagaan natin yung Bible para interested. Kasi kung tanan na lang nga tao tagaan mo Bible, butang let nira dito tira altar. Matatapo-tapo na lang ito. Oo. Di rin na hira mag-aaram ito. Oo. Kaya ang matero, rito, satisfied na ako. Malipayan na Lord, nakmeda ng Bible takaltar may sapit. So ganito ya. So verse itself mismo, 2 Timothy 3:16 to 17, kung magbibis kita scripture, ang kwan talaga, ang primary recipient and all scripture is the man of God. From the itself nga verse, yun talaga. Makes sense kasi once you are a believer na, Hmm. you get, parang ikaw na yung sarili mo naghahanap Hmm. ng word. Word, oh. You want to get to know God more. Amen, And oh. yun yung nangyayari doon wherein you read more of His Word and you learn more about Him. Yeah. Kasi sabi ni, doon, kumbaga ikaw, love ka ng Panginoon, pero hindi mo pa siya kilala. Tama. The way you learn about the Word of God is the Bible. Tama. So, ito, sa giyapan nga, reminder giyapan haton ni God, through scripture or Bible, para mga sheep, para mabaro ang sheep na may nakita activity or duty as believer. So, paano man kita magiging fit? For example, diri man ang mga pulisya na nag-aagian mga training, mga lecture para hira maging fit han pagiging pulis. Haamo man gayap nga pamaagi para kita maging fit as a Christian, amin naging provide ni God an Bible. Kaya amin magkukan naton through the word of God, God's word, magmumulda aton. Mag-iibat aton state or condition. Ang aton inner being, ang aton perspective, ang aton mga goals sa life, ma-change siya na naka-base ha God's word na. Inline na hiya han pulong han Diyos. Nagigit siya. So, okay na kita na primary recipient han scripture is the sheep. The believers, the man of God. Para maybe complete, another word on complete is capable or ready. Equipped for every good work. Kasi amo itong gagamiton ni God, iya mga tao ang gagamiton ni God para han iya mga activity. Di rin niya magagamit ang mga, for example, waray unbeliever na mag-sharing gospel. Waray unbeliever na magdi-disciple, waray unbeliever na magti-teach about scripture. Ang nagsishare lahing gospel, mga sheep, believers. So para mas maupay ang natin pag-share han gospel, yan sakto natin pag-share ang gospel, adan God's word na magtututdo aton, magsasaway, magkukorek na magtitrain. So, klaro na. Okay na. Pero mapaya ito, Sir Monchik, at least. May mapakyan. Oo, mapaya ni mapakyan na. And then, para ano itong kuhan, ano nito kaya para anong Bible. Oh, primary. Oh. Para kang kanina yung Bible. Oo. So, kasi yung anong mga tao niya, kaya aming guide din eh. No. Pero biblically,
ano niya kanang Bible, it's for the man of God. Biblically. Kasi iba kasi perspective yung tao. So, kailangan na natin, based on the, mag-topic nga ni about Word of God, kailangan natin answer is naka-base sa Word of God. Ano ba't mayayakan ni God? So, ganito ya. Sabagay, pag tikang-tugan mo, wala pa man ito Bible lang. Oh, aray pa, oh. Mga tao na, pero wala pa Bible, di ba? Oh, pero may mga scripture na. Oh, may mga, oh, diri, para sa natin yan, ang may nakita Old Testament, New Testament. Oo. Oh. So, nag-iimo yan para itong mga believers. Yeah. Kwan nga, ni, bisan na ganit ngaran ng book, 2 Timothy. Si Timothy, man of God ito, believer ito. Nagsurat yung Apostle Paul para kan Timothy. Nga niya gining-encourage si Timothy nga, tanan nga scripture, purpose niya pagtutdo para ma-equip ka, mo, biblically talaga, at least maharap ka na yan, maupi kasi tayo mo answer biblically para proper mo pag-answer. Ngayon matutupdan mo, ani mo ka-istorya. Kaya di rin manggutanan nga tao, di rin maaram ang biblically nga answer. Kaya di rin manggutanan ni nag-aaram, nag-study ang Word of God. Okay? Hopefully na, nakabuligin ito yung faith yapon. May pakian. May dito mga pilosopo kasi kay ang tuwa niya mga kuwan, may asin ka man lang ng primary mga believers. Di ba? So, ang tumatay, wala pa ito Bible ng gira sa mga mo nila, Adam and Eve, di ba? Wala pa ito Bible. Oo. Kan Adam nga ni Eve, direct communication man nila kang God. Nababatian nila. Damon mga yung buhat nga diri, kuwan na, labag na yan mo, nagkuhan ng Bible. Oh, actually, kumbaga from the words itself nga in scripture is God's word, di the Old Testament, ang ginkakaistoryalan ni God, ang mga nabili ba may the faith. So, ginkaistorya niya Abraham. Diri mga unbelievers ang niya ginkaistorya. But ginkaistorya niya Abraham, nga higad, nakipag-istorya higad kan Abraham, through a conversation, may adagin reveal ni God na mga promises. Ngayon may adagin reveal ni God na plan. Na nahigit sa ko niyo na through mo lineage Abraham may magawas nga king. Na niya kingdom waray nakatapusan, which is sama ito Lord Jesus through the lineage of Abraham. So, ang din kakaistorya lagot na talaga ni God, ang may dala faith haiya. Di the Old Testament. May sabi rin, kami ngayon, ang believer kami, di ay kami pwede magkuhan, kung basa ituan, itong Bible kay para pwede. Believer, may sabi rin, ano mating ibabatuloy ko, may mga, sige, kaya man mo sa ring mga believers, primary believers. Primary, Kaya kung hindi rin ako ka-believer ko, so di rin ako pwede magamit ang Bible. Pwede ya kuanay mo, pwede unbeliever magbasa, pero an purpose ng scripture para believer. Kasi ang purpose talaga ng scripture based on 2 Timothy is to teach, rebuke, correction, and training that the man of God may be complete, equipped for every good work. Amo gud ang purpose ng scripture. Para maging andam kita hini nga good work. Hini nga work. Pwede magbasa ang unbelievers. Pero for example, para yung maging believers. Para yung maging unbelievers. Di ba? Believe na yan. mao pa ito, oo. Diba? Pero, amit yung nga, kasi kumbaga iba na kasi unbeliever na, kasi unbeliever, may nga to pa conversion. Unlike unbeliever, process na hiya, believer na hiya, process na hiya, discipleship na hiya. Discipleship na. Nahigit siya. Discipleship na kasi hindi nga believer na. Kung believer na, ada na hiya process, discipleship, teaching na, ano ba sakto nga doctrine, ano ba sakto nga kuan.
An unbeliever, damo pa ito, kukonbensyon na natin yung sarili nga, kailangan sinner ako, mag-repent ako, mag-believe ako kan Jesus. Na hiyatak Savior ng Lord. Unlike ang believer, danahera. So, tiya. To nga, ang yakan ko lang is primary purpose ng scripture talaga is the believer. Para ma-equip ang unbeliever every good work. Tapos, secondary na lang mga unbelievers na. Na makabatilera, uy, may God ngayon. Amo ngayon niya. Oo. So, bisan nila scripture, Bible, God's word, ang nakakabatilan God's word, ang ginakastorya lang ni God, pares kan may faith lang. Pares kan Abraham, kan Moses, di ba? Kan Noah, pag-imon ark, kay magkakadahin, great flood. Lulunupon ko kalibutan. Ang mga unbelievers, di rin maaram. Hinuwalan maaram. So, ganito ya. So far, kumbaga, ang 2 Timothy, aniya concept or idea nga ang scripture is primary is for believers, makikita gyap nato na ibang mga books, ibang nga writings. May daga pa Old Testament. Klaro na? Okay. Thank you, sir. Mapay ano mo question? Oo. Pwede kayo din. Pero kinanglan lang. Maging believer Believer ka, ka. oo. Ay, believer ka. May ang purpose ini para andam ka mag-share ng gospel, magtutdo ka. O, di rin lang nga. Ano man ang purposan para man ngayon hindi ka mga Yeah. ito mga pwede hindi magkuhan. Regarding ang purpose, sir, mapay gabi ko na kuan naton, karigsig yun, ang Bible, aniya purpose, di rin la for intellectual. Di rin la for, kuan la ito nga, intellectual knowledge lang nimo. Gaining, intellectual gaining. But, ang Bible is used for, may daya purpose for activity. Di ba? May daya kuan, may daya, di rin la bagay, para sa encyclopedia nga, oy, kuan na yun, pandagdag lang nimo intellectual. But, ini nga Bible, transformation na imo life. 100% nga matatransform ka. Okay? Pero na itong kuhan, pero na itong diri ka muna tuhod na may Biblia, di ba? Oo. Pero ada ka naman na to, yung halimbawa Turkano, kakas na. Oo, wala na. Lord. Ayaw, natawag. Ala, Ato ka na, I see you. Siring ka, ako ang Muslim, ko mo na, hindi na magaganda. Para yung kasi, may na naman na pag-iwa, ay ganito ang itatawag, pero pag-iwa, ay magkila. Pero mapaya natin discussion, at least nakuan natin na dig in pa natin ang 2 Timothy. O sa pala nga ito, recipient, di ba? Mapay. Praise God. Ako gyap, kung nag-learn ka mo, ako gyap, mas nag-learn ako. Kumbaga kuan. Vice versa lang ni taton. Kuan. So, glory to God. Taton niya na passage, ano yung main kuan ko talaga, topic. Ang topic ko talaga nato niya na is, bisa natong passage is prayer. So, may daba ka mo, according ha imo, honest na opinion or comment, regarding ang prayer, ano hay mo prayer? Ano ba mo pattern prayer? Paano ka mag-pray? Ano ba nimo nabaruan about prayer? May diba? Ikaw, brother. Prayer is a conversation. Yeah. Personal conversation? Ano mo pa yun yung personal conversation with God? Nice. Relationship. gusto. Relationship ito. Your relationship. Yeah. Kaya kalawari ka relationship ng ganda. Okay. Ang tag relationship. Connection, di ba? Connection. Ano pa?
Wala. Objection. May objection at prayer. Nakabati na objection about prayer. Pattern. Ano ni nga? Prayer. Against, kung ano yung prayer. Kung ano yan? Disciples prayer. Prayer. Disciples. Gintututuan ni... Oo. Oo. Gintututuan ni Lord Jesus sa niya disciples kung paano mag-pray. Dito kita actually, nag-send ako group chat na Matthew chapter 6 verses 5 to 13. Pero, ito akong pakyanan. Sigang-katigang nga na kitang elementary, ganun. Ito rin mga natin nga, our fathers, Lord's Prayer ba? Pwede ba yun yung amatin prayer? Oo, di ba? Roman Catholic. Amo ito. Kasi, yes. Our Father in Oo. Pattern niya. Kaya ito pag prayer, amo na ito. Oo, tama. Basta nag-pray ka. Nag-pray ka na. Nag-pray na to our Father. Oo. So, amo na ito. So, yun actually, yung prayer, ada pa ko rin yung Bible, di ba? Oo. So, ano ko ng purpose? Ano ng purpose yung prayer? Yes. Natin ni Lord. Mapito yung question. Ama to yan natatanda. So, it prayer na ba? Kay according nga, sa mo pa, Roman Catholic, it prayer, amo nila nga, Our Father, hallowed be your name, your kingdom come. Maeskwilahan, let's pray, Our Father. Amo lang, di ba? So, ano ba talaga ang tutdo ni Lord Jesus based sa Bible? Mapito. Para ano ko din nga. Purpose. Lord's Prayer. Di ba, Lord's Prayer ini? Kung ano yan, dili ko masasay nga Lord's Prayer, kay Lord, waray man niya sin, dili kailangan mag-confess in sin. Ini gintot doy ni Lord Jesus para mga believers. Sisingan natin believers prayer. So, mali ito ngayon yung Lord's Prayer. Yeah. Ang Lord's Prayer, ada John, chapter 17. Believers prayer. Yeah. Nasing dito, kasi nasing dito, give us This. bread, our daily bread. Si Lord, kung niya ito, He is God, independent niya, diriya dependent ay ba para mabuhi ba? So, independent si God. Diri niya kailangan in tubig, in kuhan. Hiya, ada na tanan na iya. Ito yung existence. So, ito yan. And then, ang context ito, kung babasahin mo ang verse 5, basahin natin ang context. Medyo ko dito usa nga Bible, pero gina yun, wala ko kadara. May Bible ka dito, brother? Matthew chapter 6 verse 5 to 11. Basahin natin pamatayon natin. Sige. Kaya itong tanong matapos. Taon lang ba yan? Kaya ni ban mga tintor ko naman na dito. Pawing. Okay. Sige. Nasa nga Matthew chapter 6 verse 5 to 13. And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the streets corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Verse 9, pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So,
Ano ito, Mateo, ano? Chapter 5, chapter 6, verses 5 to 13. So, amaton context ha naton passage na yan ko ano naton. So, Chapter 6. verses 5 to 13. So yan na, taton nga na himuon, kukuha na nato ng, yan na, mababaro kita, ang pattern ng prayer, nga, in prayer, may dahiya mga theology. May truth hiya, theological truth, natin mababaroan yan na. So, amin nagyap ang purpose para mabaro kita, ini naton theology na mababaro din, hindi rin masteral level, dilo tiya doctoral level, doctor level. So, amin ito iyakwan niya. So, actually, ini aging kuwang ko ni kan Pastor Tim. Nag-teamwork kami ni Pastor Tim Spears. So, ama to, namin ito atong passage, verse 9, verse 9 ng Matthew, chapter 6, verse 9. Nasa nga din nga, in this manner. Therefore, pray. Hay ni taton ni first sentence line ng verse 9 ha. Hay ni taton amo lagi back to basic kita. Hay naton main action word kini nga sentence. Main action word. Oo. Main action word. First sentence. In this manner, therefore pray. Ito nga sentence. Pray. Pray. Yeah, tama. Yeah, panatan niya. Okay. So, ini nga klaseng action is command and action. Action. Yan, mababaro natin kay paano yan naging action. Command and action. Iniya, means, state. Means it pag-pray. So, kumbaga, iniya dito, description. Amin description it prayer. Okay? So, yan na. By the word nga, therefore, nagkukuha niyahin conclusion. Conclusion. For conclusion ito. Therefore, pray. So, correct yun, past verses niya, early verses, previous verses, anong topic niya? Verse 9 na kasi yan. Early verses. Kaya no may day, an early verses, amin ni an reason, kaya ano nagkaadahin conclusion nga sugad ini. Anong iyakuan, an topic, early verses. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Okay. Kumbaga niya early verses, take ang verses 5 to 10, do not pray like hypocrite. So, gintutdoan ni Lord Jesus Christ ang mga do not pray like hypocrite. Okay? Hypocrite. So, previous verses, ginhataga ato ng description han hypocrite's prayer. Ano mga hypocrite's prayer? Ano tilagin mo? Verse 5, brother. Tikang verse 5. Do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues, the street corners, to be seen by others. So, ano ba? Ang hypocrite prayers, nagpiprehera kadaman para makaresiberahin. Nagpapa-impressera. Para uy, buutan man nga ni Sir Munching. Religyoso ba? Sige pa. Pwede nga nito mag-predict ko lang ako sa lugar na wala makita yun. So, ang motive kasi ang hypocrite, magpa-impressera ng mga tao. Pambog. Na para maging maopenera image.
para maging maupa nera reputation kunuhay. Amo nera motive or intention. Kaya nera nagpipray so ganito. Okay? So, amo to kino nato ni speaker ano nga di. So, amo ton ko niya nga imbes nga magpipray ka mo nga kanang hypocrite, in this manner, therefore pray. In this manner, in this way. Amin in description, handiri, hypocrite prayer. Okay? Amin yan, in this way. Hinot ni speaker, hini. Hini nga verse. Hinot speaker natin. Ay, by the way, oh, Lord Jesus. Di ba natin speaker is the Lord Jesus? Speaker. Speaker natin. So, yan na. Nakalimutan ko. Therefore pray in this manner. Amin ni aton pinaka foundation it aton prayer. Pundasyon. Amin at foundation and prayer. Okay? So, ang aton speaker ini din He Lord Jesus. Anong nature ni Lord Jesus? Biblically. According in your ayan, nature and essence. Divine, di ba? So, He is God. So, ang ating speaker is He Lord Jesus, God. Ha Old Testament, pag God nagyayakan, ano nakasurat nga to Old Testament? Especially mga Old Testament prophet. In English, Senior. ano na mga words pag He Lord ang nagyayakan? Ano't mga words nga gisusuratan God the Father. God? Diba? Hey Lord na nagyayakan. Oo, God nga ni nagyayakan. Ano't mga words nga nagpapasabot nga He Lord din nagyayakan, He God din. Diba? Nagkasurat nga to is thus says the Lord. Old Testament. Thus says the Lord. So, iniya, another speaker, same essence, dito Old Testament, another speaker is the Lord Jesus. Command niya. Pag saying dito, thus says the Lord, it's a command. So, ini nga command nga ato nakuha, tikang kan Lord Jesus, nga an authority, diriya pan prophet or interpreter, but as God, an authority niya. So, in this manner, therefore, pray. Amin yan command niya aton nga paano kita mag-pray. Okay? Ano't another word on pray? Ano ba't kung hayot prayer? Saning mo kanina, brother, is personal conversation. Yes? Connection, di ba? Prayer is a holy communication to God. Kaya nga naging holy communication because kan God. According kan strong concordance, prayer is a supplicate worship. Prayer, usaya nga klase gyap nga pag-worship. Supplicate worship. Supplicate is asking, definition niya. Nakikita siya. So, matot ko natin so, when you pray, you also worship God. Diba? Pag-worship, di rin lang mga makantala kita para kan Lord. Through prayer, na-worship natin ni God. Okay? So, usa nga means or instrument para i-worship God is prayer. Direct line. Yeah, direct line. Direct line. Pre-lano, pre-pagod na to. Di pagod. Oh, direct line. Direct line to God. Yeah. So, aman kuan haton. Kinon aton hini kuan audience. Kinon audience ini.
Unbelievers na ganun. Tama, believers, yeah. May, Audience. Kahit ang believers din, magpapag-pray-pray. Audience, believers. Director mag-equip. Pero Audience. may prayer gitu na nila, mga believers. Pero amo dapat ini, Pray-pray. amo ko na dapat ini proper o manner and prayer. Ano bang manner? Okay, so nga to na kita. Pero mapakanala ko, may dapat ka mo di clarification, pakiana, objection, or comment. May na ka mo comment? Maray. Amo na ini. Okay, nga to na kita next sentence. Okay? Next sentence. Diri ko mahatag hayot notes kay pamati ko inihiya, diri na ito matatapos tanan. Next sentence. Kailangan notes kung bukan. Oo, rinala. pero mo na GC. Our Father. Damo ni theological truth ini nga sentence. Our Father in heaven. Verse 9 lagyap kita ha. In heaven. So, pakain ako nala, may da ba kita didikuan action word ini nga sentence? Wala. Waray, di ba? Okay. Waray action word. So, ano taton subject nga behind subject? Subject to what? Our Father. Father. Actually, niya, subject and actor. Sunod, mababara niya paano niya naging actor. Tapos, ang location is in heaven. Location niya. Location. So, yan na. I-identify anay naton hinining a father. Naging koko. Hinataton speaker ini. Nga na kita hinuan speaker ini nga sentence. Speaker. Hey, Jesus. Jesus ba yan? Jesus. Tun kita. Father. O Christian. Oo, kita. Believers. Believe. Oy, included naman ito Jesus, di ba? Oh. Believers. Aman, kumbaga, kanina, nasa ko man, in this manner, therefore pray. Our Father. Amo dapat igayakan hit. Christian. Okay? Ang speaker na din, mga Christian na. Oh. Speaker. Speaker na din Christian. Pero identify na natin, hinining a father. God the Father. So makikita natin din ini nga verse. Number 1, i-address or recognize God the Father. Ito mo pag-pray. Address siya. Pwede ka magsabi nga, loving Father. Magpipray ka nga ni loving Father. Gracious Father. I-address siya, recognize. Kaya isa rin kanina early verse, in this manner. Diba? Amin in way. So, i-recognize siya na hiya. Ano itong Father? Almighty Father. Almighty Father. Kasi kung namin ito yung mapag-pray, Our Father in Heaven, kuwang ka ng early verses ang hypocrite. Kan hypocrite, they use a repeated word nga meaningless. So, and God knows, your Father knows, wala ka pa nga ni mag-aaro, maaram na kung ano natin kailangan. And then prayer is communication. Di ba? Kung magyayak at kayo mo pag-pray is pabalik-balik lang, Our Father in Heaven, wala communication nga natatabo. Nagre-recite kalahan Bible verse. Therefore, dereya prayer. Naintindihan niya? So, pero ha prayer, diri maraot nga
hain mo pag-pray, mag-quote ka in Bible verse. Naigit siya? So, masing ka nga, Our Heavenly Father, so God siringan scripture kuha na Deuteronomy, you are great, you are almighty, nothing's impossible hain mo, pwede ka mag-quote. Pero kung iti mo understanding hand prayer, amo lang definition para ay mo description of prayer, direya kuan. Direya sakto. Kailangan gintututuan kita ni Lord and pattern hand prayer, amo yung description. Number 1 is recognize the God the Father. Address iti mo prayer ha, God the Father. May da ka mo pa kaya na? Clarification. Marina. Okay. God the Father, so correct signon, nagpo-point out ini nga may da Trinity. God, may da kita usa nga God is one but in 3 person. Father, Son, and Holy Spirit. Matapik itang Trinity, pero dire halarong, dire kuha niya, mabaw lang. And itatong topic, dire Trinity, but ini nga prayer. So, ginkuan ni God nga, ni Lord Jesus nga, ito niya nga, i-recognize natin God the Father. Pag in-recognize may God the Father, nagkukuha niya, related niya ha, Trinity. So yan na, ang Trinity, pareho sa tera nature, pareho sa tera essence. One nature, one essence. Different person. The Father is not the Son. The Father is not the Holy Spirit. The Son is not the Holy Spirit. The Son is not the Father. The Son is not the Holy Spirit. And the Holy Spirit is not the Father. And the Holy Spirit is not the Son. 3 distinct person. Same nature, same essence, God, itera being. So, ang Bible, through Scripture, nagtututdo aton na may ada 3 person ha Godhead. Di ba, Matthew chapter 6, ano pa ang scenario ha book of Matthew nga nagre-reveal in Trinity, may ada Trinity. Book of Matthew. Di ba ang baptism ni Lord Jesus? Hanggang di ba oh? Hanggang babaptize si Lord Jesus Christ, nagbabaptize siya, John the Baptist. Gimbabaptize siya, may nagyakan ha, heaven. This is my beloved Son. Yan ako nang tawag niya kan Jesus is my beloved Son, ano hiya? Father. Then ang Holy Spirit, nag-ubos as a dove. Okay? So, may ito yan, ang definition nato ng Holy Trinity, God is one, but in 3 person. Direra papreho. Illustration ko, for example, kita din we are one. One essence, one nature. Ano taton essence or nature? Kita nga tulo. Human, di ba? We are human, but in 3 person. Nakikita sa ko niyo? Okay? Derek karagsigon nga, isermunching, mas human hiya kontra akon. Mas dako niya percentage as human, dire. Paprehulat ka natin percentage as human. Naigit siya. So same gyapon Tao. Oo. Oo. Same gyapon ha Godhead, anera nature ng essence papreho. May da kasi mga teaching nga unbiblical na tinatawag nga modalism. So, ano yung nga modalism? Nahigad, nag-iiba-iba ko noan mode. Nagiging Father hiya, Son, nagiging Holy Spirit. Usalaya nga person. Nag-change mode laya. Which is unbiblical ito ya. Kasi dito ang baptism ni Lord Jesus Christ, kung hiya lagi ang Father, di dapat yung mayakan na, this is my beloved Son. Kasi iba, mga itong sabi ni kang kibuloy.
Oneness, ano? Dire ko, ay, kung ito sa lagi ng Jesus Christ nga ito, ano sa na ito? O Jesus Christ lagi ang Father. Pag siya may tilapit san, Oo, may tama. san, Oo. pag siya niya, kung di lagyan mo. Tama. Oo, tama. Pag-pray ni Jesus. Oo. Diba? Oo. He prays and addresses you. Oh, hello Sir Jerry. 'Di ba? So makikita natin na an an modalism diriya biblical. Our Father. Oo. Diriya biblical. Okay? Na yung Jesus Christ lagi apan Father, hiya lagi apan Son, hiya ang Holy Spirit. May dalawa teaching na an God the Father la. The Father, God the Father. Pero ang Son, Jesus, diriya God. Tao lahiya. Wariya divine nature. Tapos ang Holy Spirit, usalaya nga force from the Father. Nakakita na kami ito nga teaching nga sa ito. Usually, ada ni ha denomination nga Iglesia ni Cristo nga ni Jehovah Witnesses. Ang minitira doctrine. Muslim, di ba? Oh, Muslim, oh. Ayun. Oh, hiala, Jesus is not divine. Oh. Parang ako sa tao nga. Sige na. Kaya ako yung nga topic. Oh, ang mga naging chap-chat tala na yun. Oh. Inila, verse 9 lang na kita, sir, ha? Bawal pa kaya nga mga panibig. Mawawa kita. Oo. So, mga sulat dito, na-twist na dito ang sulat dito. Kaya nababaro ka man. Oo. Mas nakaklaro na ni understanding nga scripture, imo faith. So yan na, amo ito nga ni mga teaching, and God lahera, he Father, God the Father, and Son diri. Hindi direct ba ito? Yeah. Pero kailangan magbalik gud kita scripture. Ano ba tutdo? Ha Bible ang tutdo. That is the truth and truth about God. Scripture. Scripture. So yan na amin niya. Kaya ano kita nayakan na Son, He Jesus Christ is by the divine nature or godly nature essence. Kaya dahil book of John, ito sa na mga dako nga theme or temahan book of John, the divine nature of Christ. Diba? John chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh. So before pa yung maging flesh, He already existed as God, with God in eternity past. So ang Bible, nagtututoy nga He Christ may the divine nature. Nangit siya. Ang Holy Spirit, diri yan masisangaton nga force. Kaya no, scripture, ang Holy Spirit, may emotion, may feelings nga nagyayakan. Nangit ba ya? Ang force, waray emotion, waray feelings, nga diri nagyayakan it force. Nangit ba ya? So that's why, we have one God in three person. Okay? So nag-touch kita ng Trinity kay because may God the Father. Okay? May pakana ka mo, comment, clarification. Alright? Sige. Okay. Game. So yan na, isa rin nga di. Dayon. Paray balod. Del traffic. Ano ya? Rantala. Yan na, our Father. Adi kita din, our Father. Identify nato nini. Hinini nga our. Hino pa nataw, primary, hino natawag han Father, God the Father. Christians. Believers. Usa na gyapetera Christian. But ano sa ito dida is si Jesus. Di ba? Tawag niyan God the Father. Ano yung relationship in eternity past? Ano sa nga person is God the Father, ano sa is God the Son? Amo na tatera relationship. Family relationship. So, amo ito nga, God the Father, kusaya nga kuhan, nga natawagan God the Father's Father, Jesus Christ.
Okay? Our Father. Tapos, kung niya ininhi, kaya naman, He ala an only Son from the Father. Pero may appointed son. Oo. Tuloy dito. Oo. Dire, kita din ha. Itatala na yung ginrecognize, sir, an primary na natawag kan God the Father nga Father. Ano sa man ito dida is the Lord Jesus. Kay eternity past, He is the only Son from the Father. Pero diri ka sigin nga He is the only Son from the Father, ginhimo yan ni Father. Diri. Same manera existence. Diba? Warira beginning, warila tira end. Naigets, sir? Naigets? Okay? So, ame to yaw sa yang akuan na eternity past, kuan na hera iton, ano relationship, father and son. Relationship na. Yan na, relationship ni Lord Jesus. And then, sharing mo pa kanina, sir, ni kaduhay ni, nga kuan is, tawag pa na our Father is the believers. Ano ang basihan, kaya ano ang mga believers, pwede nila tawagon ang God the Father nga Father? Ano ang basis nila? Kaya ano, pwede nila tawagon ni God the Father nga Father? Kita ng mga Christian or believers. Ano ang basihan? It believers. Kaya anak kita may Paano anong basihan? Paano kita naging anak naton amay? Paano kita naging child? Ano't basihan? through our faith. Faith. Repentance and faith and saving faith. Faith. The moment we have been justified, we are now born of God. Yeah. Kaya na ini nga faith na atong ginkuanan is nakahatag aton hin tinatawag niya actually may din do sa nga doctrine niya union with Christ. Union with Christ. Nakig-usa kita kan Christ truhan naton faith. That's why naging anak kita hanaton God the Father. Sonship. Nagkadang sonship. So, amin gitagaan kita hin reason ni God through Scripture na ano ang reason natin kaya tatawagan natin niyan Father kay because sa naton faith in Christ. We are in Christ. At least, hindi rin ka lang masing nga, ano yung mula reason kaya na father lang yung matawag. Kaya mula nakasurat kay Luga. Kay Luga mo, nakasurat nga to. Oo. At least, amo na ni mo kuan niya itong reason, tagangkan reason. Kaya ano nga, Father, ano mo tawag na iya. So, ini yan, papakita niyan din yan, union with Christ. The moment nagkadakitan faith, nakig-usa kita kan Christ. And fruit ito, ang result ito nato pakigusa, sonship. Gin-adapt kita ni God through Christ. Okay? Ini nga sonship, included na ito didaan, man, ngan, woman. Believers. Lirisan niya lalaki na. Iba sa mga sonship. So, actually, kung natin kagan Pastor Tim, usually, amin natin na babatian na iya, union with Christ and then sonship. A seminary, may lesson talaga niya. Doon ni Lord Jesus Christ sa natin, how to pray. Step number 1, i-address natin na natin prayer to God the Father. Recognize God the Father when you pray. Okay? Then, hining verses, damuan theology or theological truths, ini pala nga verse. Actually, nagtikang kita mga kung ano, sobrang nga ni oras na. Makori, verse 13 na. So, amin yun na akong notes, pero diri ko na ikahatag kayo, kay kompleton ta kay mga pakayanan na, waray na trail, mapakakabaton na kamo. Ano na Adjust sa question, adjust sa dapat
damot na attention yan, tulungan kita. Actually, daw mo nag-confirm yan, na Kaya kuhan, kasi, on the spot. tawagan, Ano taton, kuha, ano yan, kuha nun tayo, schedule, o, tapos, ano, may da ka mo pa kaya na comment, clarification. na. Okay na. Hindi na kita reflection. Reflection na kita. Katulog-lugod na, at mga grupo na, katukan, Kan Kuya Dani man nato. May da ka mo regarding tanan nato yung topic, may da ka mo reflection. Ikaw sir, ano nimo? Reflection. Ano naton discussion yan na. tugtugulanin kita niya na nila. Yeah, verse 9 lang kita. Tugtugulanin, sunod ko, ano pa, early kita. Maerli kita sunod. Isa kami mga alas 12. Oo. Isa doon na kami. At least yan naman na tulog na kita yan na. Ano yung Sir Jerome? So, reflection, sir. Sir Zen, may nabaruan yan na natong discussion. Yung reflection ko is how prayer is hindi lang siya hindi lang siya tool to ask for what you need. Parang ganun. Oh. Hindi lang siya na gagamitin mo kay ano na bull with you. Not tools for in case of emergency. For requests, sabi natin. Or not tools for requests. Sabi ko, Or request. not tools for requests. Kita natin. May da pa? Taga pa idudugang? Yung turo ko sa mga tao namin na yung mga beginners pa lang sila we kind of guide them how to pray. Sa akin, pag nag-gathering yung mga workers, nagpapakaon, celebration sa ganito, yung kapuan ay ginagawa. So, may nagkat naman mag-aside sa ganito na, paano ba ka po? Paano ba ka po? Una, kayo ba ka muna po? So simple, na-akuha kami na dasala, so simple ito, nag-gets nila why you pray. But do you know how? Paano kayo pray? So, amo lang na siring kami hain na ma-pray ka mo, start ka mo pag-pray by invoking the Father. Father in heaven, we thank you, Lord, we thank you, Father, thank you, God. We pray for this meal. And then, so ganito pag-pray. Yan na, sabi naman, yan na. Paano na ito mababatian? Ma-pray ka mo. Kasi, yan naman. Kung hinot magurian, pinasalapan mo siya na mababatian. Patago ay rin mo siya na mababatian. Hay mo ka mo ma-pray ha. Iyo pastor or hay katabi. Hay mo ka mo ma-pray. So, ako na hera, dili na hera iba na tira mga idea. Tira batang kita na kaan. So, awan ang tudkuan. Remember na, pray ka mo. Diretso na ito. Di ba? Dili ito ha. Neighbor kayo. Yan yung mga araw ka magbuhay na doon ang mamamiri. Ore nga naging address na kan Mama Mary. Diba? Diyan kaya na our God the Father. Recognize tayo ng So, ganito mga kuwan, ang naagyan, buligi, mga kuwan, sa Pascual, buligi, mga among ng treatment. Oro ganito, ang babat ng internet. So, amat ko na, pwede ka mag-direct to God the Father. dahil ito dapat conversation niya ito, one-on-one ito. Yung prayer leader, lahat na lead ka, mga nasunod. Ma-pray ka. Yung mga Pero dahil leader, hindi mo ampo. Pwede lagyan nito. Dahil na. kay hindi nila ko, mamati lang meron ko nga. So, Oo.
Sunod, kwan. Hindi nga ma-focus. So, target, ang signal. Sunod kwan tayo. Medyo pa lang. Lalo na sinuro chismis nila. Sige, sige. Amo na to, Sir Zen? Yeah. Thank And you. also, yung my suggested, hindi suggested, my commanded na prayer from Jesus mismo. Yeah. So, ginkuman ko niyan believers nga mag-pray. Yeah. Okay. It's a command. Okay ni. Command from our Lord. So, kailangan, kisugugod kita mag-pray. Kailangan mag-pray na good kita. Prayer. Okay, may dato pa. Kuan. Okay na? Thank you, sir. Mapayanin mo, Kuan. Ikaw, Sir Munching, may dato reflection? Prayer is very important, good in so that magkalat and trust communication to God. Kaya kung nag-prayer ka, walay ka mga kuwan, walay ka connection ba okay na ako nag-prayer pero Lord, thank you very much. And tayo mo, huwag kang na ba? Kinamdan ko, okay na ka. And conviction good in prayer. No. Heartily. Dama nag-prayer sa dama nag-prayer niya. Puro patilan nga. Ini mo nga sorogoon ni Kat Genie. Yeah. So, paano ito dapat and kaya rin man ito prayer ang rin man ito dapat balik-balik kung itong prayer kada pa paano okay ako itong prayer so ito parang hindi nyo prayer so bisan din niya po ito bisan nga rin mga kuhan ang good prayer ito mga didi ng papangsyon na atin dito na glory dito ni Pat. Kung nga niya, pattern dapat inihiya. Direya Kuan. Okay. This is the... Kaya rin kita magpasalamat dito kan Lord. Diba? Diri kayo naagi ng kuhan ninong. Diba? Iba mo ito masikat. Ano ito, mga mere, kuhan, muli ito kan kuhan. Diba? So, direct dapat. Therefore si tawa no magi ka pa net iba, sekretary. May naman direct. Yeah. Okay. Maray na. Goods na. Sige. Kuha na ko kayo. Closing prayer na kita tapos planning kita kanali lang. Let's closing prayer. Dear Heavenly Father, thank you for being gracious and merciful to us. Thank you that you always there for us, your love and forgiveness, and thank you for the blessing that you have given to us. Let your desire or decision be manifest in our life, and we live accordingly to your decision based on your word. And Father, we ask for needs, necessity, hanaman family, pagkaon, water, and safety, and kadawsan, and good health. And I pray, Father, that you will always forgive our sin, that we fall short every day. Help us to live a life that pleasing according to your word. And I pray, Father, that bless mo pa Sir Zen, Sir Munching, and Sir Jerry. I bless nila ginihimo, negosyo, trabaho, pati nila family, para yung sakit, proteksyonan mo hera, hayra biyahe, pati nga pa nila family, oh God. And I pray na continue ikaw maghatagamon in growth in our faith and spiritual life. We praise you, we honor you, we glorify you because you're truly worthy of praise and worship because you're above all.
We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. So, hanit aton mo pa yung schedule. Ang dali sa schedule niya. Ikaw, Sir Zen, ano, Sabado, okay ka